Good morning guys and welcome back to my channel, Rusty DIY Garage. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like the video, subscribe and hit the notification na din para updated ka sa mga bago nating uploads. So for today guys, ang i-share ko sa inyo kung paano mag-diagnose ng maingay na engine bay. Siyempre kapag ikaw kasi nagda-drive daily ng sasakyan, or maski hindi naman daily, basta pag ikaw usually gumagamit ng sasakyan, mararamdaman mo yan eh. Mararamdaman at saka maririnig mo kung may something different sa inyong engine bay, lalo na sa makina. So ito ang i-share ko sa inyo kung paano siya i-diagnose para at least ma-isolate ninyo kung galing ba siya sa makina mismo or dun sa mga pulis. Kasi importante yung guys, dahil oras na kapag ang ingay galing siya sa makina mismo, kung na-confirm nyo sa makina, wag nyong gagamitin ng sasakyan kasi mas lalaki ang gastos niyan, mas lalaki ang sira. So kapag halimbawa nag-check na kayo tapos pinaandar natin, maingay pa rin yung makina, ang sabihin nun, possible, ang una nyo i-check doon kung may lamang bang langis. Kasi usually nagkukos ng katok talaga yung number 1 kapag natuyuan ng langis. So kapag medyo maingay, i-check nyo agad yung oil level. Kung okay naman yung oil level niya, tapos maingay pa din, yun ang wag nyo nang gagamitin kasi possible na kumatok yung inyong connecting rod. So pagka ginamit yun, lalala ang problema. Baka possible masiraan kayo ng engine block. So mas magastos yun. Yun yung purpose nun. Kaya ko sinishare sa inyo para kayo mismo pagka maingay, alam nyo kung pwedeng gamitin yung sasakyan or kung hindi na. So madali lang naman to guys. So ito, pag pinansin nyo kasi ito, i-start natin, maingay na talaga siya. Start natin. Yan. Tahimik kasi makina nito guys. Ngayon medyo siya, maingay. Parang may kakaibang tunog talaga. So yun yung i-check natin. Pupunta tayo sa engine. Papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin pagtanggal, tsaka kung paano natin gagawin after nyo matanggal. Doon tayo sa engine bay. So usually guys, pag pinaandar natin to at narinig nyo yung ingay, hindi nyo malalaman kung talaga kung saan. Hindi nyo malalaman kung sa belt or dito ba galing, unless yung squeaking sound sa belt yun. Pero kapag wala naman siyang squeaking sound, usually nanggagaling yun sa belt o kaya, sa pulley o kaya dito. So ito kasi pag hindi ko na paandarin kasi maingay, pero pag pinaandar mo actually ito, hindi mo talaga malalaman kung nasaan galing yung ingay. So ang pinakauna yung gagawin doon guys, tanggalin nyo yung belt. So ang pagtanggal nito napakadali lang naman. Usually depende sa model ha, pero usually yung adjuster nito nasa alternator nakakabit. Ito sa BIOS at saka sa Avanza nasa alternator. Depende na lang kung saan nakapwesto yung alternator. So yun, luluwagan nyo lang to. Ito sa BIOS, sa Avanza ito. Tapos may 14mm sa ilalim. Same din yan sa BIOS, ganun din yan. May ganito, tapos may 14mm sa ilalim. So depende kung sa ibang model naman, hanapin nyo na lang kung nasaan yung alternator nya or kung nasaan yung adjuster nya. Kasi sa iba, ito kasi old model to, naka manual pa yung adjuster nito, yung tensioner nya. Pero sa bago kasi, mga auto tensioner na siya. Parang iluluwagan nyo lang yung tensioner nun, tapos matatanggal nyo na. So ito sa manual, ito sa alternator sa mga lumang model. Sa mga bago nga kasi naka auto na to, auto adjust na yan, luluwagan nyo lang yan. So ayun, tapos ang lagi kong sinasabi, picturean nyo yung itsura ng belt. Pag binalik nyo, hindi kayo magkamali. Kasi oras na mali yung kabit nyo, hindi andar yan. O kaya, ayusin nyo rin na tama yung pagkakabit nyo. Kasi pag hindi yan lumapat dun sa tama, mapupunit yung belt ninyo, sayang. So yun, ang gagawin natin, tatanggalin ko muna, luluwagan. Then saka natin i-start yung engine kung tumahimik ba siya. So yun guys, naluwagan na natin yung belt. Actually hindi nyo naman kailangan tanggalin ng buo yung belt. Ang kailangan nyo tanggalan ng belt is yung crankshaft, kasi yun yung nagpapaikot yan sa lahat. So yan. Pero kung gusto nyo naman safe, tanggalin nyo na lang yung belt. Ako kasi ito lang niluwagan ko, tinanggalan ko to ng belt. Siyempre yung mga katabi nyo matatanggal din. So ito pala isa sa tip, baka makalimutan nyo, para hindi na kayo mag-adjust nito before nyo luwagan. Sa mga manual to before nyo luwagan, guhitan nyo na kung saan yung magkatapat dun sa lock. Halimbawa ito yung lock,
kung saan ito nakatapat, nung bago nyo luwagan, guhitan nyo na katulad nito may puti, tapos may puti. Yun, ang sabihin, nung tinanggal ko yan, dyan siya magkatapat. So ang gagawin ko dyan, pag binalik ko yung belt, dyan ko lang siya ihigpitan. Hanggang dyan lang. Unless medyo maluwag na yung belt nyo, adjust nyo lang ng konti. Pero at least, maibalik nyo sa dati. Kasi kung wala namang problema, yung hindi naman maingay talaga yung belt nyo, sakto lang yan. So yun. So ang gagawin natin guys, i-start natin yung makina. Yun, para makita natin kung yung ingay ba is nanggagaling sa makina or dito sa side na to, sa mga belt, sa pulleys. So i-start muna natin, tapos pakinggan natin ulit kung maingay pa rin ba. So yun guys, naka-start na siya. Nag-normalize yung tunog ng makina. Ang sabihin, safe yung makina natin. Pero kung pag-start nyo, nandun pa rin yung tunog na parang bakal, lalo na parang nagkikiskis ang bakal, ipacheck nyo na agad kasi delikado yun. Delikado sa makina. So kapag ganito na tumahimik na siya, magpo-proceed tayo dun sa pangalawa, which is i-check natin lahat ng pulleys kung alin yung may problema ang bearing. So turn off ko muna, tapos mag-check na ako ng pulley. So yun guys, basic lang naman to. Ang gagawin nyo lang dyan, lahat ng pulley, yun yung dinadaanan ng belt, ikutin nyo lang maliban sa crankshaft kasi hindi nyo may ikot yan. Yan ang nagpapaikot ng lahat. Dito nang gagaling ang power niyan. So hindi nyo maiikot yan. Pero the rest may ikot nyo yan. So ang gagawin nyo lang dyan, ikutin nyo lang itong mga pulley na to. Yan. Kung medyo malakas na umikot, kung halimbawa, kung kaya nyo paikutin ng ano, tapos tumutunog, hanapin nyo yung mga tumutunog. Ngayon kung wala talaga, pakiramdaman nyo lang, kahit ganyan nakadikit yung isa nyong daliri, tapos pihitin nyo to. Kasi pag may sira na ang bearing yan, kahit pag naaganyan lang yan, pag inikot mo to, mararamdaman mo na yung gaspang yan. So ito rin to alternator, makinis naman, smooth. Next natin yung water pump. Hawakan nyo lang yung part ng water pump, tapos saka nyo ikutin. O kaya pwede naman yan, ganyanin na lang, pakiramdaman nyo. Kung may isang taga-ikot, pwede. Yan. Tulad yan, smooth. So lipat tayo sa dito sa ating power steering. Kung applicable to sa mga sasakyan ninyo, power steering. Yan. So ito is smooth. Yan, tahimik naman, tsaka wala kang magagaramdamang gaspang. Next is yung compressor natin. So yan. Yan, compressor. Yan, compressor nasa baba. Yan. Tahimik din. So walang problema yan. So ang next natin is yung tensioner na manual. Check natin to kung maingay ba ito yung tensioner nito. Ayan, narinig nyo guys. Ayan o. Ayan. So yun, confirm natin na ito ang maingay. Kasi ito yung ayan, pag inikot natin. Ayan, tumutunog na. Hindi dapat kasi tumutunog yan. Parang katulad, ganito lang yan. Ayan, smooth na smooth yung ikot. Ito may ano na. Ayan o. Ewan ko kung narinig sa video, pero yan, maingay na siya. So gagawin lang natin dyan, kasi sa mga ganitong type guys, sa Avanza, napapalitan actually yung bearing nito lang. Pwede napapalitan ng buo kasama na yung bearing. Pero kung gusto niyo naman, pwedeng bearing lang kung gusto niyo makamura. Yun, ganun lang siya kasimple guys. Pag diagnose yan, after nyo mapalitan nito, yun, balik nyo na yung belt. Hindi ko na ipapakita kasi ganun din naman. Balik nyo lang yung belt. Tapos yun, yung higpit nga rito, sakto lang yan. So ganun lang, napakadali niya mag diagnose. Pero ang mahalaga ron is na-isolate nyo yung issue kung makina ba or sa mga bearing, sa pulley na, sa bearing ng pulley. Kasi importante yan eh. Lalo na pag nandito galing ang makina. Sabi sa inyo, pag oras na itong maingay na, langis muna. Check nyo yung langis dipstick. Pag okay ang oil level, huwag nyo nang gamitin. Kasi pag tinuloy-tuloy nyo yan, babaluktot ang Conrad niyan, madadamay ang valve. Pag nasobrahan pa, tumapon ang connecting rod, putol, basag ang inyong engine block. So ganun yun. Lalo na pag kayo mga napasukan ng tubig, huwag nyo nang gagamitin. Yun yung purpose talaga niyan, para ma-isolate mo agad. Kasi kung ito, pinandar natin ito mahimik, mas madali ito i-diagnose. Mas madali rin siyang palitan, mas mura din.
para at least alam nyo na. Actually pwede i-DIY itong mga to, nasa sa inyo na yun kung may gamit kayo. So yun, so sa case nito guys, ito ang papalitan natin, yung bearing. So yun, gagawa na lang din ako ng hiwalay na video nito kung paano ito magpalit, para ma-share ko din sa inyo. Pero for now yan, ganun lang. Tapos ibabalik nyo lang to. Yan, yun sinasabi ko, itapat nyo lang yan dyan, tapos higpitan, saka nyo higpitan, tapos pati yung sa ilalim. Huwag nyo kalimutan yung ilalim, kasi pag hindi nyo nahigpitan yung pinakailalim, yung pinakalock niya sa ilalim, pag hindi nyo nahigpitan yan, gagalaw-galaw yan. Tapos balik nyo yung belt. Balik nyo muna yung belt, tapos saka nyo higpitan pala. So yun lang guys, maraming salamat, and subscribe, hit the notification bell. God bless. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.